Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Binastos pa nila ako. What is the law and what Pakinggan ng proceeds of the illegal drug trade ng Duterte. The law enforcement, the highest law enforcement official being head of PNP. Yeah. Now you're hiding this scoundrel, this fugitive. Prof, po sa US-Israel-Iran war, ano po ang dapat pag-ukulan ng pansin naman po ng Marcos administration? Yung kaligtasan po ba ng ating mga OFW o yung presyo po ng ating mga bilihin sa merkado? ng buhay no, Mhm. dito sa gera. At the same time, lalong Totoo. tataas. No? Mhm. So magkang sisisihin kapag taas presyo ng bilihin, lalo na bigas, including yung bigas. At, To do a repatriation if in case. no, kasi kapag Totoo po. And also, Prof, recent news po na natanggap natin dito sa States, apparently po, nagsimula ng umatake ang Iran outside the US installation or bases sa Gulf countries. So apparently, yung pinakahuli po ay tamaan po ng isang drone attack yung oil filter at oil producing plantation dito sa Qatar ng Qatar government, at saka tinamaan din po yung parang oil station dito sa Saudi na pagmamay-ari ng Aramco. So they are trying to figure out kung ano po magiging sunod na move ng mga bansang ito. Tama po. pero Mhm. bahay nila. Kaya hindi naman Mhm. nila. Pero Prof, ano din no, matindi rin ang, ewan ko kung tama ang aking feeling dito, no. Parang tingin ko po matindi rin ang pressure sa mga host countries na mga Gulf countries na hindi mag-retaliate eh. Especially kung ang tinatamaan na yung mga main driver of economic growth ng mga bansa like oil, refineries, tulad po sa Dubai, yung mga hotels o yung mga buildings. Tingin nyo po there is somewhat may makikita tayong movement? Sa Iran, no, Mhm. hindi na Mga mahihirap pagdating po sa ng langis natin. Totoo yan. Sabi nyo nga po may fallback. And also, dun din na napag-usapan natin yung mga OFW na tinatamaan dito sa gera, no? Ano naman po yung tingin ninyo that the government should act upon para po mapakalma yung mga pamilya ng OFW dito sa Pilipinas? Yun dapat po nilang siguro i-post or sabihin in public. Tama po. Mhm. lalo na sa Middle East. Yes, and Prof, real talk lang and I want to ask your personal opinion based sa mga experience nyo na rin po sa government at sa nakikita nating paggalaw ngayon sa issue ng gera dito sa gitnang silangan. Prof, kayo po personally, masasabi nyo po ba that you trust Marcos administration if something happened, like maybe soon, na magkaroon talaga ng immediate repatriation, do you think that the Marcos administration have a concrete evacuation plan o baka maging bahala na ang system natin if in case talagang tumalon yung mga prices ng oil natin sa bansa? What do you think po? Would a subsidy help our country economically or dapat magkaroon na naman ng price cap or magkaroon ng tax relief sa bansa natin?